At ayan mga ka-crypto, ngayon ay meron na naman po tayong isang napaka-intriguing na mensahe na gumulat po sa buong crypto community, particular na po sa atin bilang mga XRP holders. Sabi po, sa ating balita dito ay top Bitcoin investor says you don't own enough XRP. Yan, maging mga Bitcoin investor na rin ay nagkaka-interest dito kay XRP mismo. Ang sikat po na Bitcoin investor at saka analyst na si Crypto Michael o mas kilala bilang Michael XBT ay naglabas ng isang matapang na pahayag. Yan po yung kanyang aktual na post dito. At sinabi niya dito, you don't own enough XRP. Kaya pasabog po tayo dyan. Hindi lang ito simpleng hype na post lamang. Ang babalang ito ay may malalim na koneksyon sa kanyang ginagawang technical setup noong nakaraang 6 na araw. Ayon po sa kanya, ang hinihintay nating lahat na parabolic move ay pwedeng magsimula anumang oras mula ngayon. Sabi nga niya, ito na ang magiging biggest breakout of the year. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ng malalim kung bakit naniniwala ang isang top tier investor na kulang pa daw ang hawak nating XRP at kung ano ang mga ebidensyang nakikita natin sa on-chain data na sumusuporta sa kanyang claim dito. At ayan, simulan po natin sa parabola chart at ang target na $2.10. Meron po siyang ibinahaging chart dito. Ayan, mula po sa trading view. Ayan. Kung titignan po natin ang daily time frame, makikita po natin ang isang malinaw na pattern ng compression dito. Mula pa noong crash noong February 2026, sa XRP ay naglalakbay sa loob ng tinatawag nating converging trend lines. Para itong isang spring na pilit na pinipitpit. At alam nating lahat na kapag ang isang spring ay masyado ng compress, ang kasunod nito ay isang malakas na pagtalon. Ang opinion ko po rito ay tingnan natin ang puting arrow dito sa chart ni Michael. Yan, nakaturo po ito ng diretso sa presyong $2 hanggang $2.10 na resistance zone. Sa kasalukuyan, yan, si XRP po ay naglalaro sa presyong $1.41. Tignan po natin yung ating sariling chart dito. Ayan, nasa $1.4193 ang presyo ngayon. Ngayon, ang target po rito ni Michael XBT ay isang napakalaking percentage gain sa loob lamang ng maikling panahon. Kaya masasabi ko po rito ay ang parabola na tinutukoy niya ay hindi lang basta pag-akyat. Ito po ay isang vertical move kung saan maiiwasan ang mga nag-aalinlangan. Kapag nabasag po natin ang trend line na ito, ayan, ang momentum ay magiging unstoppable or hindi na raw po mapipigilan. Ngayon, ang tanong ay bakit $2.10? Ito ay dahil ito po ang huling major fortress ng mga bears. Kapag na-clear natin ang area na ito, wala nang masyadong harang patungo sa mga bagong all-time highs. Ang $1.41 ay tila isang launching pad na lang sa mga sandaling ito. Kaya para po sa akin, ang compression na ito ay tumagal na ng sapat na panahon. Halos 4 na buwan na tayong nag-iipon ng lakas dito. Ang bawat araw na lumilipas na hindi tayo bumabagsak sa ilalim ng trend line ay lalong nagpapatibay dito sa kaso ni Michael na you don't own enough. Ayan, you don't own enough. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang katotohanan sa likod ng holder data. Ayan, isa pang aspeto na dapat po nating busisiin ay ang ulat mula sa kilalang community figure na si Bagman. Yan. Sinasabi sa mga raw data na marami ang accounts ng XRP.
Pero kapag tinanggal mo ang mga multi-wallets o yung mga taong maraming wallets pero iisa lang ang may-ari, ang bilang ng mga unique individuals na may hawak na mahigit 500 XRP ay mas maliit kaysa sa iniisip natin. Sa aking opinyon ay napakahalaga ng impormasyong ito. Ibig sabihin, ang grupo ng mga tao na may meaningful position o sapat na dami ng XRP ay isang napakaliit na elite group. Kung ikaw ay nakapag-build na ng position bago ang malaking galaw na ito, kasama ka sa kakaunting tao na makikinabang sa parabolic breakout. Kaya masasabi ko po sa data ni Bagman ay simple lamang. Maraming maingay po sa social media, pero kakaunti lang ang may sapat na skin in the game. Kapag nagsimula na ang FOMO o fear of missing out, sa sandaling tumama po tayo sa $2, ayan, dito lang magsisimulang maghabol ang masa. At sa oras na yan, ang mga unique holders na gaya po natin na nag-ipon dito sa $1.41 ang siyang magdidikta ng presyo. Kaya wag po tayong padala sa bilang ng accounts. Tumingin po tayo sa distribution. Ang katotohanan na kakaunti lang ang may sapat na XRP ay isa pong bullish signal. Dahil ibig sabihin nito, ang supply ay kontrolado ng mga taong may malinaw na conviction. Dito naman po tayo sa $152 million na accumulation. Kaya wag po nating kalilimutan ang galaw ng mga whales noong nakalipas po na March 2026. Sa loob lamang ng maikling panahon, ang mga malalaking whales na ito ay humakot ng mahigit 110 million XRP. At yan po ay nagkakahalaga ng $152 million. Ang ganitong level ng pagbili ay hindi para sa day trading. Sinasabi ng mga analyst na ito ay isang long-term positioning strategy. Sa aking opinion, tinawag ng isang analyst ang kasalukuyang presyo na XRP na isang blessing in disguise. At bakit? Dahil habang ang lahat ay natatakot o naiinip, ang mga whales ay nakakakita ng pagkakataon na bumili ng maramihan ng hindi po itinutulak ang presyo ng masyadong mabilis. Kaya masasabi ko po sa whale activity na ito ay sila ang smart money. Hindi sila gagastos ng $152 million kung hindi po sila sigurado sa roadmap patungong $2.10 or higit pa. Isipin po ninyo mga ka-crypto, 110 million coins, yan, or XRP ang nawala sa sirkulasyon at napunta sa mga vaults. Ang bawat XRP na binibili ng whale ay isang coin na hindi na available para sa retail kapag nagsimula na ang mania phase. Kapag nakita po natin ang ganitong klaseng accumulation sa gitna ng sideways na presyo, ito ang tinatawag nating silent accumulation. Ang mga whales ay hindi nag-a-announce sa Twitter or X. Sila ay gumagalaw sa ilalim ng radar. At ang katotohanan, ngayong taong 2026, at ganito pa rin, kalakas ang kanilang buying appetite ay isang malakas na sampal sa mga nagsasabing patay na itong si XRP. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa on-chain data, ang massive exchange withdrawals. Yan. Noong February 2026, may nakita po tayong isa pang nakakaalarmang data para sa mga bears. Mahigit 63 million XRP ang hinugot mula sa mga exchanges sa loob lamang ng isang galaw. Kapag ang mga investors ay naglilipat ng kanilang asset mula sa exchange patungo sa kanilang cold wallets, iisa lang po ang ibig sabihin niyan. Wala silang balak magbenta sa malapit na hinaharap. Kaya sa aking opinyon, ang paghigpit ng market structure ay nangyayari bago pa man ito makita sa mga charts. Bago magkaroon ng God candle, kailangan munang maubos ang supply sa mga exchanges.
Kaya masasabi ko po rito ay ang paglipat ng 63 million XRP na yan ay ang huling yugto ng paghahanda. Pinapatayo po nila ang liquidity sa mga exchanges para kapag dumating ang demand, walang sapat na supply para pigilan ang pagtaas ng presyo. Ito po ang dahilan kung bakit sinasabi ni Crypto Michael dito na you don't own enough XRP or you don't own enough. Ayan. Dahil po sa oras na mag-snap ang market at ma-realize ng mga tao na wala nang mabili sa exchanges, ang presyo po ay tatalon ng napakabilis. Ang market structure ay parang isang pressure cooker ngayon. Ang apoy ay ang whale accumulation at ang pressure ay ang exchange withdrawals. Ang tanging kulang na lang ay ang spark na magpapasabog sa takip. At ang spark na yan ang maaaring break sa $1.41 patungong $2.10. Pag-usapan naman po natin ang kaso para sa accumulation ngayon. Yan, the case for accumulation. Maraming analyst ang nagkakaisa sa pagsasabi na ang kasalukuyang price range ay ang strategic entry point. Sa bawat ulat na lumalabas mula po sa institutional flows hanggang sa whale activity, lahat ay itinuturo ang iisang direksyon. Ngayon, ang pinakamagandang oras na raw para mag-accumulate. Sa aking opinion, kung hihintayin natin ang kumpirmasyon sa 2.10 or $2.1, baka huli na po ang lahat. Kaya masasabi ko po sa pahayag ni Crypto Michael dito, ay ito ang ating final wake-up call. Maraming tao ang magsisisi kapag si XRP ay nasa $3 na at sasabihin nilang sana nakinig ako noong $1.41 pa lang. Ang accumulation ay isa pong laro ng pasensya at saka foresight. Kailangan mong makita. Yan, kailangan mong makita ang hindi pa nakikita ng iba. Habang ang chart ay nagpapakita ng compression, ang on-chain data ay nagpapakita naman ng explosion in waiting. Ang target na $2 hanggang $2.10 ay ang unang stop lamang. Sa oras na malampasan po natin ang resistance na yan, magkakaroon po ng explosive growth dahil wala na pong psychological barrier na haharang sa atin. Kaya wag po nating kalimutan ang mga institution ay mas mabilis nang gumalaw ngayon kaysa noong mga nakaraang taon. Ayan. Ngayon ay sa kabuuan, ang mensahe po ni Crypto Michael dito. Ayan, ang kanyang mensahe po rito ay isang paalala na ang opportunity ay hindi laging kumakatok ng malakas. Minsan ito po ay bulong lang sa gitna ng compression at saka sideways movement. Ang presyong $1.41 po ngayon ay maaring maging huling pagkakataon para sa marami na makakuha ng XRP sa ganitong presyo bago po tayo pumasok sa parabolic phase. Mula po sa whale accumulation na $152 million hanggang sa pagliit ng bilang ng unique holders at ang pagkawala ng supply sa mga exchanges, lahat ng piraso ng puzzle ay kompleto na. Ang kailangan na lang natin ay ang breakout na inaantay ni Michael dito. Kaya siguraduhin po ang ating position ay sapat para sa ating mga goals dahil kapag nagsimula na ang parabola, wala nang balikan. Kaya manatili po tayo mapagmatsyag sa ating mga charts. Bantayan po natin ang $1.41 na price level at lagi po nating tandaan ang crypto ay para sa mga may disiplina at saka tamang impormasyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.